Espiritu Santo. O so, sa lahat. Sundin ang loob mo dito. Bigyan mo Sabi nga, tawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ibayin Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka yan ay tawad sa ating mga nagawang pagkukulang at patuloy nating hilingin ang paggaling ng ating mundo mula sa pandemyang ito. Mabuti na lamang at ngayon sensitibo tayo sa ating kapaligiran at sa kalikasan at ninanais nating alagaan ng mga nauubos na nilikha ng daigdig. Mahal natin ang ating mga alagang hayop at minsan ang turing natin sa kanila ay tulad ng bahagi ng mga ilog at mga kabagdukan. Pinangangalagaan din natin at pamana ng ating kultura mula sa subalit sa maraming lugar sa pamamagitan ng paghihigan, karahasan at kawalang pakumbaba. Sino pa nga ba ang apektado sa sinasapit ng mga sanggol na ipinalalaglag ng mga taong inaalipin, ng mga biktima ng digmaan, ng mga taong dinudukot at kinakalakal, at ng mga dukhang manggagawa? Nagbubulag-bulagan tayo sa mga taong pinapatay dahil kung tutuusin, masasama naman sila. Lihim tayong umaayon sa pagkitil ng buhay ng mga taong nagiging kahihiyan ng lipunan. Kakaiba ang pananaw ni Jesus. Iba siyang magmasid sa tao. Tumitingin tayo sa mga tao ng tinging nakamamatay, nakapagpapahiya at nakalulupig. Si Jesus ay tumitingin sa ating lahat ng tinging bumubuhay ng pag-asa, pagkakataon at pagbabago. Ang habag ni Jesus ang naguudyok sa kaniyang malibang at magalak sa piling ng mga makasalanan, mahihina, mahihirap, at mga patapon ng paligid. Sa ganitong paraan, ang habag ng Diyos ay nakarating sa atin sa pamamagitan ng kapatawaran, pagmamahal at pagtanggap. Lumuluhod tayo ngayon kay Jesus, ang hari ng dakilang habag. Sa banal na oras na ito, ang kaniyang mahabaging puso ang nagbibigay patunay na ang mga makasalanan ay makasusumpong ng kapatawaran. Ang alibughang anak ay muling tatanggapin. At maging ang magnanakaw ay unang makararating sa paraiso kung tatanggapin ang alok na pagsisisi at bagong buhay. Atin din pong isama sa ating pananalangin at pagtatanod sa banal na oras na ito ang pangkalahatang mithiin ni Papa Francisco
upang maranasan natin ang binago at malalim na kahulugan ng sakramento ng pakikipagkasundo at upang madama at makamtan ang walang hanggang awa ng Diyos. Sa nagkakaisa nating tinig, mamintuho tayo sa Diyos na ang habag at awa ay laganap sa lahat ng salinlahi at ang mga kamay ay patuloy na bukas upang maging tanggulan ng mga naghahanap ng kapahingahan. Ating sambitin. Mahabaging Diyos, Ikaw ang aming pag-asa. Ama ng pagkahabag at Diyos ng pagkalugod, sa simula pa lamang Ikaw ang kanlungan ng mga dukha at inaapi. Purihin at luwalhatiin ka magpakailanman. Mahabaging Diyos, Ikaw ang aming pag-asa. Jesus, Hari ng dakilang habag, nag-aanyaya ka na magtiwala kami na ang mga anghel sa langit ay magdiriwang upang kami ay magbalik loob sa iyo at tatalikod sa aming mga kasalanan. Purihin at luwalhatiin ka magpakailanman. Mahabaging Diyos, Ikaw ang aming pag-asa. Banal na Espiritu, sa krus, Ikaw ang hiningang lumabas sa pagkatao ni Jesus bago siya namatay bilang tanda ng simula ng panahon ng habag ng Diyos. Purihin at luwalhatiin ka magpakailanman. Mahabaging Diyos, Ikaw ang aming pag-asa. Tayo po ay tumayo para sa panalangin upang makamit ang habag ng Diyos. Manalangin tayo para makilalang mas malalim ang habag ng Diyos at nang maibahagi natin ito sa kapwa-tao. Diyos na mahabagin, sumasalalay kami sa aming sariling kapangyarihan, pagkamalikhain at katuparan. Sa aming pagnanasang lumago ang daigdig, ginagawa naming batayan ang mga pagpapahalaga lamang ng tao. Kaya nga, nagdurusa ngayon ang marami dahil sa kakulangan ng aming malay para sa kapakanan ng iba. Maraming naghihirap dahil sa walang pigil na kasakiman at pagkamakasarili. Panginoon, batid mo ang napakaraming naghahangad ng karanasan mula sa iyo bilang mapagmahal na Ama, mula sa iyong anak bilang isang nagsakripisyo hanggang sa dulo ng buhay, at mula sa iyong Espiritu bilang siyang taga-akay sa pagkakaisa at kapayapaan. Maawa ka sa amin dahil kami ay makasalanan na hindi kayang tubusin ang aming sarili. Kami ay naliligaw at hindi namin masumpungan ang daan kung wala ang iyong liwanag. Sa banal na oras na ito, baguhin mo ang aming puso upang ang mahabaging puso ni Jesus ay makatagpo sa aming puso ng isang karapat-dapat na tahanan. Kami nawa ay maging iyong bayan ng awa at hindi ng panghuhusga, ng habag at hindi ng paghatol, at ng pagkakapatiran at hindi ng pagkawalang bahala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristong anak mo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Halinang ialay sa Panginoon ang mga papuri at pagsamo mula sa mga salmo. Sumaiyo ang papuri sa Sion, O Diyos. Dito tinutupad ang mga panata sa iyo. Ikaw ang dumidinig ng panalangin. Sa iyo dumudulog ang lahat ng tao. Kahit nanalog mo kami sa kasalanan, ipinatatawad mo ang aming kakulangan. Mapalad ang taong hinirang mo't kinuha upang manirahan sa iyong bakuran. Bubusugin kami ng mabubuting bagay sa iyong tahanan, sa iyong templong banal. Kahanga-hanga ang mga gawa ang tugon sa amin. O Diyos na matuwid, tagapagligtas namin. Pag-asa ng lahat sa mga dulo ng daigdig,
at sa mga pulong nasa malayo. Pinatatag mo ang mga bundok sa iyong lakas. Ikaw na dinaramtan ng kapangyarihan, ikaw na nagpapatahimik ng ugong ng karagatan, ng ugong ng mga alon, at ng kaguluhan ng mga bansa. Namangha ang mga nakatira sa malalayong pook, sa mga kababalaghan mo. Binibigyang galak mo ang bukang liwayway at ang pagyao ng gabing lumilisan. Inaalagaan mo ang lupa at dinidilig ito. Lubos mo itong pinatataba. Puno ng tubig ang batis ng Diyos. Pinagkakalooban mo sila ng butil ayon sa iyong kagustuhan. Pinatutubigan mo ang mga tudling, pinapatag mo ang mga umbok nito, at pinalalambot ang lupa sa ulan. Pinagpala mo ang mga pananim. Pinutungan mo ng kabutihan ng taon. Nag-uumapaw ang kasaganahan sa mga daan mo. Naging masagana ang mga parang sa ilang. Ang mga burol ay nagbihis ng kagalakan. Naglipa na ang kawan sa bukirin. Ang lambak ay napapalamutian ng pananim. Nagsigawan at umawit sila sa kagalakan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Bigyan mo ako ng katarungan, O Diyos, at ipaglaban ang kapakanan ko laban sa mga malulupit. Iligtas mo ako sa mga taong mapanlinlang at tampalasan. Bakit mo ako itinatakwil? Bakit ako dapat magdalamhati sa paniniil ng kaaway? Ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. Mangunguna ang mga iyon at dadalhin ako sa tinitirhan mong banal na bundok. Ako'y paroroon sa altar ng Diyos, ang Diyos na aking galak at kaligayahan. Papupurihan kita sa gitara, O Diyos na aking Diyos. Bakit ka nalulumbay, o kaluluwa ko, at dumaraing ka sa kalooban ko? Umasa sa Diyos, muli ko siyang pupurihin sa harap ng aking tagapagligtas at aking Diyos. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ang aking pastol, di ako kukulangin sa anuman. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay ako sa payapang batisan. Pinagiginhawa niya ang aking kalooban. Pinapatnubayan ako sa matuwid na landas, alang-alang sa kaniyang pangalan. Lumakad man ako sa lambak ng karimlan, wala akong katatakutang masama pagkat kasama kita. Ang pamalo mo tungkod ang magpapasigla sa akin. Sa harap ng aking mga kaaway, ipaghahain mo ako. Pinapahiran ng langis sa aking ulo. Umaapaw ang aking baso. Buong buhay nga akong sinusundan ng kabutihang loob at pag-ibig. At sa bahay ng Panginoon, ako ay mananahan sa lahat ng panahon. Halina't papurihan ang Diyos amang makapangyarihan at ang anak niyang si Jesucristong Panginoon ng tanan. At ang Espiritu Santong nananahan sa ating puso magpakailanman. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos,
Umakyat nawa ang aming panalangin sa iyo tulad ng insenso sa altar at tulad ng mga kamay na nakataas upang mag-alay ng mahalimuyak na handog. Gawin mong mapagnilayan namin sa aming pagsambang ito ang iyong presensya sa salita at sakramento. Puspusin mo kami ng habag na dulot ng iyong anak sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit at dulot ng iyong espiritu sa mga pusong bukas. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kaniyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi pa rin ni Jesus, may isang taong may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kaniyang ama, Itay, ibigay na ninyo sa akin ang parte ko sa mana, at hinati sa kanila ng ama ang ari-arian. Pagkaraan ng ilang araw, tinipon ng bunsong anak ang lahat ng kanya at naglakbay sa malayong lupain. Doon niya winaldas ang sa kanya sa maluwag na pamumuhay. Nang maubos na ang lahat sa kanya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagsimula siyang maghikahos. Kaya pumunta siya at namasukan sa isang taga roon at inutusan siyang mag-alaga ng mga baboy sa bukid nito. At gusto sana niyang punuin kahit na ang kaning baboy ang kaniyang tiyan, pero wala namang magbibigay sa kanya. Noon siya natauhan at nag-isip, gaano karaming arawan sa bahay ng aking ama na labis-labis ang pagkain at mamamatay na naman ako dito sa gutom. Titindig ako, pupunta sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Itay, nagkasala ako laban sa langit at sa harap mo. Hindi na ako karapat dapat pang tawaging anak mo. Ituring mo na akong isa sa iyong mga arawan. Kaya tumindig siya papunta sa kaniyang ama. Malayo pa siya nang matanaw ng kaniyang ama at naawa ito. Patakbo nitong sinalubong ang anak. Niyakap at hinalikan. Sinabi sa kanya ng anak, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa harap mo. Hindi na ako karapat dapat pang tawaging anak mo sa harap mo. Pero sinabi ng ama sa kaniyang mga utusan, Madali, dalhin ninyo ang dati niyang damit at ibihis sa kanya. Suotan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at ng sapatos ang kanyang paa. Dalhin at katayin ng pinatabang guya. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito at nabuhay, nawala at natagpuan, at nagsimula silang magdiwang. Nasa bukid noon ang panganay na anak nang pauwi na siya. Malapit sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga utusan at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi nito sa kanya, Nagbalik ang kapatid mo, kaya pinapatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil nabawi niya siyang buhay at di na ano. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok, kaya lumabas ang ama at nakiusap sa kanya.
Sumagot naman siya sa ama, "Maraming taon na akong nagsisilbi sa inyo, at kailan may di ko nilabag ang inyong mga utos, pero kailan may di ninyo ako binigyan ng kahit na isang kambing na mapagpepiestahan namin ng aking mga kabarkada. Ngunit dumating lamang ang anak ninyong ito na lumustay sa inyong kayamanan sa mga babaeng bayaran, at ipinakatay pa ninyo ang pinatabagang guya." Sinabi sa kanya ng kaniyang ama, "Anak, lagi kitang kasama at sa iyo rin ang lahat ng akin. Pero dapat lamang na magdiwang at magsaya dahil namatay na ang kapatid mo at nabuhay, nawala at natagpuan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po ay maupo. Ang habag ng Diyos ay hindi tulad ng awa ng tao. Ang taong naaawa ay karaniwang mas mataas sa taong kinaaawaan. Sa kaniyang habag, ang Diyos ay bumababa sa kinalalagyan ng taong kinahahabagan upang maging pantay sila at upang lalong madama ang kaniyang pag-ibig, pag-unawa, pagpapatawad, at muling pagbubuo. Ating pagnilayan ang nabasa at narinig na ebanghelyo at pagsumikapan itong iugnay sa mga paraan kung saan patuloy nating nararanasan ang habag ng Diyos sa ating buhay at gayon din sa buhay ng ating mga minamahal. Magpasalamat tayo na ang Diyos ay mahabagin sa ating lahat. Sa diwa rin ng ating pagninilay, ating dilidiliin, kanino ba ako dapat magdalang habag tulad ng pagpapakita ng awa sa akin ng Diyos? Mahal na puso ni Jesus, kami ay kupkupin. Akitin ang puso namin ng grasya mo'y kamtin. O Kristo'y dinggin, aming panalangin. Laging angkinin ang puso namin. Banal na templo't tahanan, dito'y kalangitan. Aliw namit kayamanan, ang tangi mong laan. O Kristo'y dinggin, aming panalangin.
puso namin. Mga puso'y ipininiit, alalay sa id. Ang sala ng tao'y hatid, sugat sa iyong gilid. O Kristo'y dinggin, aming panalangin. Laging angkinin ang puso namin. Tayo'y magsiluhod. Litanya ng dakilang habag ng Diyos. Manalangin tayo at luwalhatiin ang mahal na puso ni Jesus at hingin ang biyayang mapanibago ang ating puso tulad ng sa Kanya. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Jesus, tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Maawa ka sa amin. Jesus, bukal ng liwanag at pag-asa. Maawa ka sa amin. Jesus, kabuuan ng katotohanan at pagbubunyag. Maawa ka sa amin. Jesus, guro ng mga pusong naghahanap. Maawa ka sa amin. Jesus, tagahilom ng katawan at kaluluwa. Maawa ka sa amin. Jesus, tagapagdala ng habag at katarungan. Maawa ka sa amin. Jesus, na nagpapakababa ng puso at isipan. Maawa ka sa amin. Jesus, paglaya ng mga bihag. Maawa ka sa amin. Jesus, tinig laban sa karahasan. Maawa ka sa amin. Jesus, lakas ng loob ng mga maliliit. Maawa ka sa amin. Jesus, pinagmumula ng kapangyarihan. Maawa ka sa amin. Jesus, tunay na tagapagbigay ng batas. Maawa ka sa amin. Jesus, biyaya ng Espiritu. Maawa ka sa amin. Jesus, masunuring anak ng Ama. Maawa ka sa amin. Para sa biyayang magmahal ng kapwa. Maawa ka sa amin. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang manampalataya. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang umasa sa iyo. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang sumamba sa iyo. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang maglingkod na may pagmamahal. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang kumalinga sa nagdurusa. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang mangalaga sa may sakit. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang magpakain sa nagugutom. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang tumulong sa walang tahanan. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang mangalaga sa sanggol na isisilang at sa mga walang laban. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang magpahayag ng mabuting balita. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang mamuhay sa kalinisan. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang mamuhay sa kapayapaan. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang gumawa ng may malinis na budhi. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang makiisa sa mga naghihirap. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang humingi ng katarungan. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang talikdan ng kasalanan. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang talikdan ng takot at dahas. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang tumanggi sa kasinungalingan. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang tumanggi sa mga lilong tukso. Gawaran mo kami ng iyong awa. Para sa biyayang tumanggi sa hindi makatarungan. Gawaran mo kami ng iyong awa. Tahimik natin ngayong alalahanin ang mga pansariling kahilingan.
Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa kami ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulas sa tukso. Iyadyam kami sa lahat ng masama. Amen. O mahal na puso ni Jesus, batid naming isang bagay lamang ang imposible sa iyo. At iyan ay ang maubusan ng awa para sa mga naghihirap at nangangailangan. Maawa ka sa aming mga makasalanan. At pagkalooban kami ng biyayang aming hinihiling sa iyo, sa mamagitan ng kalinis-linisang puso ng iyong inang si Maria, na siyang inadin namin sa larangan ng biyaya. Amen. Patuloy tayo mag-alay ng panalangin at pagsamba kay Kristong Panginoon na nasa Santisimo Sakramento ng altar. Panem de cielo pretis Dieis, omne delectamentum in se habente, oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabile passiones se memoriam reliquisti, tribe quesemus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis et fructum in nobis iuditor sentiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Pagpupuri, purihin ng Diyos, Purihin ng Diyos. purihin ang kanyang
santong ngalan. Purihin ang kaniyang santong ngalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at taong totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang kaniyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang dugo. Purihin ang kaniyang kabanal-banalang dugo. Purihin si Jesucristo sa Santisimo Sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa Santisimo Sakramento sa altar. Purihin ng Diyos Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Diyos Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos sa si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos sa si Maria Santissima. Purihin ang maluwalhating pag-akyat sa langit kay Maria. Purihin ang maluwalhating pag-aakyat sa langit kay Maria. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga santo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong binabati sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Samahan natin sa pagpapasalamat ang ating mga kapatid na sina Jennifer Soriano at Reverendo Padre Danilo Cipriano para sa kanyang ika-4 na taong anibersaryo ng pagkapari. Nagpapasalamat sa kaloob na buhay sina Mirna Abad Santos, Casamira Frias Chavez at Giancarlo Reyes. Gayon din sa natatanging intensyon ni Nova Lourdes Ramirez at para sa madaling pagaling ni O'Neil Palma, Helen Villas, Roel at Ryan Mascarinas. At alalahanin natin kaisa ng kanilang mga nagmamahal na pamilya, ang mga yumao na sina Teresa Musngi, Narcisa Banson, Estelita Umali Lapus, Irene Lopez, Rosauro Domingo, Rodora Luciano Valdez, Lina Dayaw Padilla, Marina Ferrer-Reyes, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tumayo po ang lahat. Buksan ang aming puso, turuan mong magdalak sa bawat pagkukuro, lahat ay makayagap. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng kusang mahatangkilik, tungkulin mabalag. Buksan ang aming panahon sa iyong alialay. Tulungan mo
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama natin pagsisihan ang ating mga nagawang mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayan dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y sinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon. At sabing sinila ng mabangis na hayop. Tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, inihaw nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod
ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos, sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap, nang ito'y ipangaw. Patilig niya'y ipinagkwintas ng kulyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon, na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siya'y nagpalaya. Pinalaya siya nitong hari, ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo Tumayo po ang lahat. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinupunta ng may-ari ng ubasan ng kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban ng nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang naglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Datak-pinsanan nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang lahat. Magandang umaga po.
Maaaring ito'y narinig nyo na sa akin. Noon hong ako'y batang pari na na-assign ako sa kabanatuan sa SNT Cathedral, ay minsan naglimot-limot ako sa isang mall. At nang ako'y habang naglalakad, patingin-tingin, window shopping, at nung ako'y natapat doon sa isang tindahan ng mga alahas, ay medyo tumingin-tingin din ako, bagamat di naman ako bibili. Sabi nung tindera, "Ay mama, pwede po bang pakibantayan ninyo sandali itong aking tindahan, yung stall?" "Ay bakit naman?" Sandali lang ho. Medyo may nararamdaman akong di maganda. Kaya dali-daling umalis yung tindera at ako naiwang mag-isa doon sa kanyang tindahan. Pagbalik noong medyo natagalan yung ali na tagapagtinda. At tingin-tingin, kung ako'y may hangaring di maganda, pwede kong kumuha ng paninda at ako'y umalis na. Di naman ako kilala. Pero nanaig pa rin yung aking kalooban na huwag akong gumalaw ng anuman. Kaya nung pagbalik nung ali, naku, maraming salamat po. Natanong ko sa kanya, bakit ba ako pa napili mong pag-iwanan ng iyong mga paninda? Kasi po mukha kayo mabuting tao. Pare ho ba kayo? Ay tama kakako. Ay kaya po pala magaan ang loob ko sa inyo. Salamat naman kako. Yon. Kaya yung pagtitiwala, ano? Alam nyo, isang napakalaking bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay yung buhay nating tinataglay ngayon. Umaasa sa na ito ay ating aalagaan, huwag nating ilalagay sa mga alanganin, huwag nating ilalagay sa mga ikapapahiya ng ating sarili o kaya sa panganib. Huwag nating isusuong ito sa mga di magagandang gawain sapagkat sa bandang huli, tayo rin ang mananagot. Dala-dala natin yung ating buhay. Huwag nating ilalagay ito sa di magagandang mga pagkakataon. Tayo rin na mapapahamak. Ilagay natin ang ating sarili sa magandang mga pagkakataon. Ilagay natin ang ating sarili na maging daan tayo ng pagtitiwalaan ng ating kapwa. Diba? Bukod doon, hindi lang yung buhay natin ang ipinagkatiwala. Ang dami-daming ibinigay ng Diyos sa atin. Pinagkatiwala ang pamilya, ang asawa, mga anak, kapatid, magulang, ang ating kalikasan, lahat ng ito na ating tinatamasa sa buhay na ito ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya tayong lahat ay mga katiwala. Kaya umaasa naman ang Panginoon na atin itong aalagaan, paglilingkuran ng may tapat na puso. Kaya po maraming mga napapahamak sa ngayon dahil sa mga di magagandang gawain, pagnanasa, pagkainggit, yung bang pag-aari na nung iba'y gusto may mapa sa iyo pa. Kita nyo ang ating kapaligiran, ang ating kalikasan. Akala natin meron pa tayong ibang tatakbuhan kung sakalit masira natin ang mundong ito. Kagabi ho nanonood ako sa TV at mahilig ako manood tungkol sa kalawakan, at tinitingnan ang mundo sa pamamagitan ng satellite. At ang laki na ng nabago sa mundo.
na noon ay luntian, ngayon ay marami ng parte ng mundo na kulay chocolate. Ibig sabihin nun, wala ng puno. Marami na ring mga yung katulad dyan sa North and South Pole na kung saan dyan nabubuo ang yelo. Unti-unti na hong hiwa-hiwalay ang yelo. Nangangahulugang umiinit na talaga ang ating kalikasan. Kaya po ang nangyayari, lumalakas ang mga bagyo. Dahil sa mainit na hangin, diyan nabubuo ang malalakas na bagyo. Ang dami-daming naglutang na mga plastic sa mga dalampasigan. Maging sa ilalim, nanduroon ang basura. Kaya pati mga nabubuhay sa dagat, unti-unti na rin nauubos, nangamamatay dahil sa polusyon. Sa atin, hindi natin pansin yan. Hindi natin inaalaala yung darating na panahon, yung henerasyon ng inyong mga anak or apo. Tayo palubog na tayo Tayo mga senior. Ano ang iiwanan nating magandang kapaligiran sa mga apo ninyo? Sabi nga doon sa isang awit, meron pa kayang ilog na lalangoyan? Meron pa kayang punong aakyatin? Sa darating na mga panahon. Kaya sa ating buhay pananampalataya, ipinagkatiwala ng Panginoon ang pananampalataya. Binigay yun sa atin Alaguin natin yon, alagaan, diligan ng pagmamahal, diligan ng pagmamalasakit sa kapwa, diligan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi lang basta dasal-dasal, isagawa po natin yung dinadasal. Totohanin natin. Hindi lang ang pananampalataya nasa isip lang, kundi isinasabuhay. Makita mismo sa ating buhay kung ano ang ating idinadasal. Kaya malaking hamon, malaking hamon. Huwag po tayong mahirati na tayo laging inaalipin ng mundong ito ng mga material na bagay. Wala ho yan. Marami na kayong nabalitaan tayo na mga sikat na tao, mahusay sa pag-awit, magagaling umarte sa showbiz, mga kilalang tao sa ating lipunan, mga pinakamayayaman, mga big time na mga tao, pero asa na sila ngayon? Sumalangit na ang mga kaluluwa. Saan napunta yung kanilang mga inimpok? Di pinaghati-hatian na rin ng mga iniwanan. So wala ho tayong sariling pag-aari sa mundong ito. Tayo'y mga katiwala, pinagtitiwalaan ng Diyos. Kaya tayo po manalangin upang sa gayon mapanatili natin ang tiwala ng Diyos sa atin. Lubos siyang nagtitiwala sa atin. Sana tayo rin pagtiwalaan din natin ang bawat isa sa pamamaraang paglilingkod at pagmamalasakit. Amen. Tumayo po ang lahat. Habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangan, mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga isipan naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na mga pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway tumanggap ng kanilang walang hanggang kapahingahan sa iyong kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Tulungan mo kaming makapaglingkuran ka ng buong puso at mamuhay ng karapat-dapat sa iyong pagtawag sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Pinag-isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal. Tayo ngayo'y nagdiriwang ang Diyos sa may nananahan sa may pag-ibig na tunay. Alitay dapat maparam sa gagawing pag-aalay ni Jesus na poong mahal. Ang Diyos sa may nananahan sa may pag-ibig na tunay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon talino tiyaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Luluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, kayong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sofronio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Luluhod po ang lahat.
Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Heart of Jesus, meek and mild, hear thy feeble child. When the tempest blows severe, Heart of Jesus, hear. Sweetly rest on thy sacred heart, never from thee, oh, let us part. Hear then thy loving children's prayer. Oh, heart of Jesus, hear. Make me, Jesus, wholly thine. Take this wayward heart of mine. Guide me through this world so drear. Heart of Jesus, hear. Sweetly rest on thy sacred heart, never from thee, oh, let us part. Hear then thy loving children's prayer. Oh, heart of Jesus, hear. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para magang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Luluhod po ang lahat. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan,
Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampas na nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, Santo Domingo de Guzman, San Pedro Calungsod, San Antonio Abad. Tumayo po ang lahat. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapati mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinibigay sa amin. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mapo muna po sa mandali. Bukas po ay gaganapin na ang pagbubukas ng pagdiriwang natin ng taong ng yubileo, ang ika-500 taong anibersaryo ng pagka-Kristiyano ng bansang Pilipinas. At ito po ay gaganapin sa San Nicolas de Tolentino sa Katedral sa Cabanatuan bukas ng umaga. At binabati rin natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Sina Brother JC na ating tagapaglingkod at sino pa po ba may birthday? Pwede po bang tumayo ang mga nagdiriwang ng kaarawan? Lana, tayo ka na lang at ating ipagdasal ang mga nagdiriwang. Ama naming Diyos, sa iyo nagmumula ang buhay at itinataas namin ang mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Bigyan sila ng mamambuhay, malayo sa anumang mga mabibigat na karamdaman at kapahamakan upang sila'y patuloy mong maging daluyan ng pag-ibig para sa kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang may kaarawan. Happy birthday to you. Ayos. Tayo na po. Tumayo po ang lahat. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Saan kami tutungo? Kaming makasalanan. Saan kami susunod? Dahas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa kinaumira?
sa sino man sa Diyos bulat, katarungan magbubuhay.